na-excite kayo kasi si Yukizi ba ay nasa panibagong team na. And then again, looking at this team fight, Lansu, pumasok nga lang si Ogwin doon sa kanyang second skill. Was able to knock up 3, pero hindi niya hindi naman din enough yung damage output para to make down ng isa. Ogwin is there, Flaptease is there as well. Nandiyan lang mga flame tower na mabalik pa. No second skill, pero naipit na si Flap at hindi siya makatakas. Piraga armor is gonna go down. Flaptease at si Ogwin ay tumatakbo doon sa damage output ng 9 lives. Meanwhile, Kyle TZ dashing in. Traction Pulse, not connecting. View, makakatakas pa. May passive. Kyle TZ is forced na lumayo doon sa turtle objective even without the heavy screen of Kane Schofield. Enough yung zone potential ni Lansu. Low on HP si Flap TZ. Binuhat bigla si Lansu. They were able to get the turtle, pero yung buhay ni Lansu ay mamukuha din. First blood secured by Team Falcons, and because ginagawa nila against Team Falcons, driving Team Falcons crazy on every rotations. Oo, na parang lagi silang naiipit sa mga dapat nilang gawin, but Ogwin failed that second skill. Papunta kay Nosha, sumubok buhatin pero may hindi na silang flowers na gagamitin, kaya hindi na makakatakas pa si Ogwin at tumutuloy lang yung mga bala from Super Marco, but Onyx 9 lives pinapagpag lang. Although, eto nag-a-attempt si Flaptease na sumabay doon sa may turtle pit. Nandun din naman si Kaloy sa may likuran just in case na masundo yung kanyang mga kampe. Pero papalag pa rin Kane with the retry and the turtle sa likuran na palalim. Doon si Kyle pero makakalabas ng buhay. Si Stay Freaky nga lang ang mapapunish dito ng Team Falcons. Team Falcons will decide to reset things out. Pensa na meron ng Team Falcons. Oo, kasi there's something wrong kapag yung mga pang-engage na skill ay ginagamit mo ng panakas. Oo, diba? alam mo na. May mali na Hindi mo na kayang sumabay, pero ngayon ay binuhat. And yung damage is enough to take down another problem from 9 lives. Traction Pulse, well correct. Flaptease, he has the Firaga armor. Yun yung adjustment. Game number 1 ako saan ganito rin. Hawak 9 lives sa early. Makakabawi yung Falcons, but Lansu, ganun lang kabilis bibigyan. Pero yung retry ni Kane Schofield ay nandyan para kumuha ng trade at turtle para sa buhay ni Lansu. Super Marco is getting those bullets down. Yolak, si Kaloy ang matutumba pero nakaalipat naman si sa kabilang banda. Dalawa yung tutumba. 14 Falcons at hindi pa tapos. Si Ogwin na-hold pa. Super Marco may mga bala pero hinaharangan lang ni Kane Schofield para sa mga kampi niya. Naman, the double marksman setup. The Kimi 1-1 mula sa 9 lives. Pwedeng tumore, Traction Pulse, Piraga armor na wala. Nasinsalti bigla pero forman knockup mula kay Kaloy pero masyadong malalim pero hinabo lang at tinuloy ng Onyx 9 lives ang mission. That's 2 and 3 falling down from Falcons at yung Torre na lang ang kailangan para tuluyang kunin ang panalo. Pero hindi! Nakakalimensa with Kyle, TZ and Super Marco wipeout for Team Falcons! Yung mga minions ay mabilis lang nakiklear. But for 9 lives, susugod muli. Si Kyle TZ naging target. Heavy speed. Lahat na binigay. Dalawang ultimates to take down the jungler. At ready nang pumalag muli ang Wildcats. Ng Team Falcons para makaabot pa ang kanilang jungler. Mukhang yun talaga ang plano. Pero papalag yata ang 9 lives. Si Cycling Eagle nahinatid. Si Kane Schofield lumipad. Si Nosha. Kaso yung Piraga lang ang nawala. Pero double man. Pinned down from the heavy speed. Flaptease poppin'. The immortality flickering out. Humahabol pa rin ang Wildcats. Sabay-sabay tumatalon. Sabay-sabay pumapasok. No more Lord needed dahil yung Torre sa baba ang target. They can possibly end this round. I think this time hindi na nila itatapon ang pagkakataon para matapos ang bakbakan. Ginagawa pa rin ni Kyle ang paraan para mapahaba pa to pero patuloy ang pagpuwersa ng kupunan ng Onyx 9 lives. Ang pusa na mismo ni Pew ang dumidepensa pero hindi kaya. It's gonna be a swift